ay mas matindi ang pagkawala ng mga taong binigyan ng liwanag at tungkulin ng Panginoon na magbigay ng warning at hindi natin ginawa kundi tumalikod tayo ay mas malupit, mas matindi ang kahihinatnan. So yun po mga kapatid, ang personal na pananagutan ng individual. Number 3, hangarin ng Diyos, doon sa verse 10 and 11, yung kapahayagan ng katangian ng Diyos, ay napakaliwanag mga kapatid, hangarin ng Diyos na ang bawat masama ay magsisi. Sabi niya ganun, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng mga taong namamatay na hindi nagsisisi. Kaya nga mga kapatid, doon sa 1 Peter, naalala niyo po siguro yung talata, ay ang Panginoon ay walang kasiyahan talaga sa pagsisisi, sa kamatayan ng mga hindi nagsisisi. Kundi hangad niya na ang bawat isa ay magsisi sa lahat ng mga gawa at maligtas. Manumbalik, ang sabi po kanina sa binasa ni Brother Raybert, manumbalik kayo sa akin at kayo'y mabuhay. So that is a call for repentance. Coming back to the Lord is a word for repentance. So mga kapatid, this is a very serious reading, giving us warning, all of us. Binibigyan tayo ng mga babala na may panganib ang pagpapaliban na tayo ibinigyan ng tungkulin pero hindi natin kaagad gagawin. So ang sabi nga po ni Jude, no, nababas kung naalala niyo po yung text ni Jude, sabi gano'n ay agawin niyo sila sa apoy. Pag sinabing agawin sa apoy ay urgency po yon mga kapatid. So we have an urgent call na ating dalhin ng mabilis kaagad, karaka-raka, na mayroong pagsasanay. Bukas po, yun ang tatalakay natin bukas. Yung hindi basta-basta sumusugod naman din, kundi pinag-aaralan talaga natin yung approach, no? Yung sabi po ni Sister White doon sa readings, binasa ko na po, ay yung pong art ng pakikitungo sa kapwa, yung kultura nila, pag-aralan, at saka po yung mentalidad, yung paano tumatakbo yung pagdidesisyon ng tao. So the art of anthropology ba yon, yung pag-aaral ng culture at saka ng psychology, ay hindi po basta-basta yan, pero yan ay napagsasanayan. Kaya tayo pong mga tagapanguna sa iglesia ay nagsasanay po tayo ng mga ganyan, ma-attend tayo ng mga training seminar para po makapag-equip din tayo ng ating mga members sa church. So yan mga kapatid, so meron po ilang anim na danger o ng pagpapaliban ng babala dito sa ating pong reading. Danger of facing judgment without preparedness. Ito po yung unang panganib, sabi ni Sister White. Okay? Panganib ng harapin ang paghukom na hindi nakahanda. Sinabi po yan ni Sister White. Okay? And then number 2, danger of missed opportunities to save souls. Yung panganib ng dapat sana pagkakataon na itong ibahagi, hindi pa natin ibinahagi. Napahamak yung ating kapwa. Okay, so number 3, danger of wasting time while souls hang in the balance. So mapanganib na pagsasayang ng panahon habang ang mga kaluluwa ay mahaharap sa pananagutan. So mababasa niyo po yan, hindi naman babasahin lahat yung mga text na yan kasi nandiyan naman po sa, sinasummarize ko lang po, okay? Number 4, danger of becoming lukewarm and unresponsive. Panganib ng pagiging malahininga at hindi tumugon sa panawagan ng Diyos na tayo ay tumapit. Okay? Mayroong term yan, gusto ko pong basahin yan kasi yan po yung maganda eh. Sabi ni Sister White, they still their hearts. Yung pinamatigas nila ang kanilang puso against Him and fail to exchange their lukewarmness for love and zeal. Yan po yung sinabi ni Sister White. Number 5, danger of being lost when the time of judgment arrives. So yan. So yung mga nag-iisip na tumalikod muna at saka na bumalik ay mapanganib po yan mga kapatid, no? Kasi darating ang panahon, hindi natin alam kung gaano kaigsi na lang, ay wala nang panahon ngayon na maglamig-lamig. Kailangan po kung mainit, malamig. Yun po yung sinasabi ni Sister White. So ngayon po ay panahon na ng pagiging maalab at manalangin, pakumbaba, magpatawaran. Panahon na po ito ng pag-ayos ng relasyon sa Panginoon
at relasyon sa isa't isa. Mag-init na po ang ating pag-ibig sa ating mga kapatid. Tayo po ay maging handa sa pagdating ng paghuhukom. And the number 6, the danger of failing to make progress in faith and character. Ang panganib na mabigong lumago sa pananampalataya at ma-improve ang karakter. So yan po ay isang napakagandang mga palaisipan sa ating lahat, mga kapatid. So I'm giving you time now for reflection. Sige po, meron po bang gustong mag-share? Si Pastor Jonel, nagbukas ka ba ng... Yes, Pastor. Okay, please share. Please share, please. Opo. Tapos si Pastor Nelson, ha? Okay po. Ayan, Pastor, napaganda nung ating topic po kahapon. Talagang ipinapakita po na tayo bilang mga mananampalataya ay hindi na kinakailangan kumbaga magpatumpik-tumpik pa. Dapat gawin natin ating responsibilidad bilang bayan ng ating Panginoon since yun naman po ang mission natin. Yun nga lang po, Pastor, ang problema ng ating church minsan is yung tinatawag na spiritual apathy. Yung parang walang concern sa komunidad, parang satisfied na sila na ang kanilang mga pangalan ay nasa talaan ng iglesia, and yet without engagement, ang consequence niyan, they will not grow, and then they will not kung hindi sila magiging mature sa kanilang kalagayan. Kinakailangan natin ng engagement kasi sabi rin sa sulat ni Mrs. White, sabi doon, you are the salt of the earth. Ang isang asin ay hindi mo malalamang epektibo siya unless it was combined to a substance, no? Ganun din tayo, kung hindi tayo ma-combine sa isang substance or makimingle sa mga tao, paano tayo maging effective na asin ng sanlibutan? So kinakailangan natin ng engagement. Kung hindi tayo ma-engage, malinaw doon na magiging walang halaga yung ating pagkatawag. Kaya ang challenge dito, mga kapatid, dapat mawala yung tinatawag na spiritual apathy, tapos yung lukewarmness natin na hindi sapat na tayo nakatala lang sa tala ng iglesia. Hindi sapat na tayo Adventist lang. Kinakailangan nating gumawa, kinakailangan nating isulong ang gawain para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon para ang lahat ng tao ay mahanda na sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. So, yun mga kapatid, sa akin lang, ang pinakamahalaga dito ay sabi nga, Pastor, wag tayong tutulog-tulog sa ating pananampalataya. Kinakailangan nga nating gumawa upang ang Panginoon ay dumating na. Amen. So papaalala po natin, babalikan po natin yung salamat Pastor Junel, ano? Pinaalala mo yan kasi nung nakaraan nating reading ay nakapagpapabuhay talaga ng ating spiritualidad, yung nag-i-involve sa mga missionary work ng church. Hindi natin, yan po talagang pinag-aral na lumabas na rin po sa mga pag-aaral. So nakapagpapabuhay ng spiritualidad at nakapagpapalakas ng pananampalataya ang pagganap ng ating mga tungkuling tinanggap galing sa Panginoon. Pastor Nelson and then si Brother Esmin Suba ay magbibigay din po ng reflection. So, good morning po mga kapatid. So, napakaganda po ng atin pong pinag-aaralan at talagang tayo ay pinagpapalan ng Diyos sa bawat araw ng atin pong paghihimay-himay ng kanyang mga mensahe sa atin. Especially sa mga pinagtiwalaan ng Diyos ng katotohanan na siyang tumanggap kay Kristo. Nung aking binabasa mga kapatid ang mga sipi ni Mrs. White dito sa ating po aklat na ito ng Council for the Church, especially dito sa ating tinalakay kahapon, ang tinatawag na danger and delay, ay may mga pumukaw sa aking isang sipi, isang paragraph lamang. So sabi dito, let church members bear in mind that the fact that their names are registered on the books will not save them. Yan. So pag minsan nagde-delay tayo kasi marami sa atin mga ibang kampante na nandito na ako. So para bang yan ang dahilan kung bakit nadidelay natin ang gawain sapagkat nasa true church naman ako, ligtas na ako. So there is a danger in delaying mga kapatid na yung pagiging kaanib ba natin para bang kampante na ako dito. So hindi yun mga kapatid hindi yun ang isang bagay na dapat makapag-delay sa atin. Dapat yung pagiging kaanib natin sana, yun ang kaya sabi ko nilagyan ko pagpahalagaan talaga natin yung pagiging isang kaanib natin kay Kristo.
pagyamanin. Kaya sabi dito, may sinabi dito si Mrs. White na day by day, they must build a character. So, hindi ibig sabihin na ikaw ay membro na ng church, ay pagpapaliban mo ang gawain. So, yung karakter natin hindi nababago. So, kaya mahalaga mga kapatid yung laging connection natin talaga kay Kristo. Hindi yung pagiging kaanib natin ang siyang para bang complacent na tayo dito, i-delay natin ang gawain, hindi tayo makikisangkot dahil membro tayo. So hindi mga kapatid, kung hindi dahil tayo ay na kay Kristo. Pagpahalagahan talaga ng bawat kaanib na sila ay na kay Kristo. So pangalawa, yung pagpahalagahan nila dahil pagpahalagahan ng bawat kaanib. Kaya sabi ni Ms. White dito, sabi niya, let the church members bear in mind na yung kanilang pagiging, na kanilang pangalan ay nakatala sa iglesia, hindi na magliligtas sa kanila kung hindi yung sila ay na kay Kristo. Yung kanilang karakter ay kagaya ni Kristo. At hindi lamang yun. Sabi niya dito, yung kanilang karanasan kay Kristo, yung gumagawa sila kay Kristo. So yun sana mga kapatid ang magtutulak sa bawat kaanib ng iglesia na hindi natin dapat i-delay yung kanyang gawain, kundi sabi nga niya mga kapatid, it is a privilege to every soul to make advancement. So so dito Christ is telling to us that every church member has a responsibility to do, because we are in Christ, that our character must be like Christ, and our experience ay ating pagyamanin, it is because we are in Christ. So mga kapatid, especially nowadays, talagang we need to double our time. Sabi nga sa amin, nasa kami kahapon, ilang araw kami nasa Acts training, last weekend nasa Aurora kami. Tapos kinabukasan, Friday, Saturday, Sunday, nasa Acts kami sa Aurora. Pagkatapos Monday, Tuesday, nasa Baguio kami sa Acts training din. So pagsasanay mga kapatid. So para nare-realize namin, para tayong nakikipag-agawan tayo nakikipaghabulan tayo sa sanlibutan, na dapat ang mga kapatid matuto sa pagkakita namin, especially po, nakikita ko talagang yung gawain ay talagang parang ang bagal at ang bilis ng usapan libutan. There is no time, wag ma-realize talaga mga kapatid na delay ang gawain ng kapatid. Kung hindi advance natin ng i-advance, sapagkat ang sanlibutan mas mabilis mag-advance. Ito na. Pastor Nelson, wala yung signal mo. Okay. Mamaya, balikan natin si Pastor Nelson. Pagod pa yan galing sa Baguio yan. Andiyan si Coach Raylord. Andiyan na sila. Okay. Brother Esmin. And then pagkatapos mo ni Brother Esmin, si Pastor Benji, nag-request din po siya. Sige po. Brother Esmin, are you there? Opo. Morning po. First morning. Ang nakita ko po dito sa ating pong lesson ay napakaganda po. Halos nangasabi nyo na nga po lahat . At pero meron po akong isa din pong napansin na tayo bilang mga mananampalataya, nakikita natin na merong isang napipintong paghukom ng Diyos. At ito po ay urgent. There is an impending judgment of God. At lahat ng tao ay dapat na mapabalitaan, mabigyan ng warning. Hindi lamang yung mga ibang tao, lalo't higit sa ating sambayanan. At nakikita ko po rito, hindi lamang po dun sa ating sambayanan, nagsisimula po ito mismo sa sarili natin. Na kung hindi magsisimula sa ating sarili ang warning na ito, hindi natin ito maihahatid sa ibang mga tao, sa ating mga pamilya. Kasi kailangan ang ating sarili muna ang mabago.
At ang sabi po ay those who are connected with Christ will grow in grace and in the knowledge of the Son of God to the full stature of men and women. Kaya po napakahalaga nung tayo ay connected sa ating Diyos. At bilang connected sa ating Diyos ay mayroon pong malalim na kahulugan para po sa akin. Ito po yung binabanggit dun sa huling salita ni Mrs. White. Sabi po, if they had wholly consecrated themselves to God, they would have become efficient workers for the Heavenly Master. So consecration, being connected is consecrated po para po sa akin. Ano po? Yun po nakikita ko. Ano ba ang ating mga pinahalagahan sa araw-araw? Alin ba ang mas matimbang pagkagising? Ano ba ang mas marami? Yung salita ng Diyos o yung cellphone o yung tayo ay nagbibigay ng higit pang panahon. Kaya po kung tayo ay fully equipped, kung tayo ay filled with the power of God, tayo ay wholly consecrated, ma-share natin ito instantly sa pagkakaunawa ko po. Hindi natin kasi po pwedeng ibigay yung wala sa atin. Walang iba kung hindi yung pag-ibig. Ano po? Ang pag-ibig ni Kristo lamang ang makapagbabago ng mga masasamang gawi ng mga kapitbahay natin, pamilya natin. Kung tayo ay nabago ng salita ng Diyos, ito yung babago po sa kanila. Makikita instantly yung ating buhay. Makikita nila sa atin. Kaya po, a life consecrated to God, yun po ang nakikita ko na isang napakabisa na simula. Kaya kung para po tayo maging handa, ay ngayon pa lamang ay sikapin po natin sa tulong ng Panginoon. Hindi natin maiibig yung mga hindi kaibig-ibig. Ano po? Ako po'y nadudurog ang puso ko pagka hindi ko kasi maibig yung hindi kaibig-ibig. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon ay kaya ko po. Amen. Kaya kong mahalin ang mga hindi kaibig-ibig sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Brother Esmin, sa magandang reflection. Thank you for reading also this passage. Pastor Benji. 4:52 na po tayo na umaga. May konti pang panahon. Sige po. Very quick po. Good morning po. Dalawa pong bagay. Concern po sa writings na ito ay yung urgency but God also has given us yung yung pampapaano. Sabi po diyan dalawang bagay. Being light and being the salt. So light travels sa pinakamabilis na speed, 300 kilometers per second. Wala na pong bibilis pa sa speed ng light. All we need to do is to reflect the light of Christ sa ating buhay. Kaya everyday, tayo ba'y malapit sa Panginoon? So, kung magliliwanag lang tayo, reflect lang natin ito at maraming gagawa nito, mas maliwanag at mas marami pong makakita sa mabilis na pamamaraan. Pangalawa, yung salt. Salt meant to be used to be infused. Ibig sabihin, makipagmingle para yung savor ay magkaroon ng effect sa buhay ng mga tao. So, very two important illustration na binigay ng Panginoong Jesus. And I think those two are really important and enough for us to realize na sa kalaki ng gawain ng Panginoon, pero yung dalawang bagay napakasimple. Just reflect Christ every day, be close to Him, and also mingle with them so that they know and they will experience yung love ng ating Panginoon. Good morning po. Amen. Thank you, Pastor Benji. Napakaganda naman po. Napakadiin ng liwanag na yan. Meron po ditong
comment si Pastor Raylord. Sila po ay galing sa training, no? Pagod pa po siguro Morning po. yung... Good morning, Pastor. Sabi dito, my take to these readings, getting closer with God, consecration to Him, and claiming the truth should lead us to be better witnesses to others. Amen, mga kapatid. Very, very clear. Baka gustong dagdagan ng ating coach, Pastor Raylord, ang coach ng ating Acts. Ay, Pastor, good morning po sa lahat. Yan, first morning. Nag-strike sa akin yung sabi ng Ellen White, malimit po mabasa sa testimony, sa basa ko na rin po ito, yung every day that passes brings us near to the end. Does it bring us also near to God? Very striking po yan. No? Mapalapit na mapalapit yung pagbalik ng Panginoon. Ang tanong ay, napapalapit ba tayo lalo sa Kanya? Yan ho ang malaking tanong doon. At dito ho, ang parang pinaka-gist ng sinasabi ni Sister White doon sa danger na dinidelay natin ay yung pagiging malapit sa Kanya would equal to becoming more engaged in His work or His mission on earth. Meron tayong kaisipan na ang tinitignan lang natin ay yung pagtupad ng greatest commandments, loving the Lord with all our heart. Pero minsan yun lang yung bahagi na yun ng greatest commandment. Pero ang sabi rin niya, love others or love your fellow men. Bahagi po yun. And sometimes we forget that there's another great, yung Great Commission. Yan po yung madalas na nakakaligtaan natin. So to be close to God means fulfilling His mission on earth, mga kapatid. Hindi lang yung, yun nga, nangingili tayo ng Sabat. Ganda ng mga sinabi niya ho dito eh. Yung pagtupad ng katotohanan ay hindi lamang yung pagtupad ng mga utos ng Diyos dun sa 10 utos. Kundi yung pagtupad din natin sa utos niya na abutin ang sanlibutan ito. Nabanggit na ko kanina yung sabi ni Pastor Benji, bahagi nung sermon niya to, ano, yung you are the salt of the earth, tapos light of the world. That's the genius, mga kapatid, of a good witness. Yung pong maging asin ka at maging ilaw. Asin ka kasi nagbe-blend in ang asin kahit saan. Ibig sabihin, gusto talaga ng Panginoon, mag-blend in tayo. Paano tayo makakaabot kung hindi tayo mag-blend in sa ibang tao? But at the same time, you are the light of the world so that you can stand out. So, ang isang witness ay nagbe-blend in and yet nag-i-stand out. So, to be a better witness, mga kapatid, ang ganda na kinote ni Ellen White kasi after nung kanyang vision, yun yung nakita niya na dumadami yung mga napapahamak at walang ginagawa at church. So pinakamainam talaga ay abutin na natin yung mga tao kung nasaan tayo, mag-blend in tayo, makihalupilo sa mga tao, maging asin. Pero sa ating pakikihalupilo, dapat makita nila yung kaibahan. Blend in and stand out. God wants us to be better witnesses. He wants us to blend in and yet stand out. Amen. Salamat po. Wow, very clear, mga kapatid. Clearer and clearer every day, our call from God. So, I think the Lord is doing something to each one of us. So, sa ating lahat, He is doing transformation in our concept. Sa lahat ng ating mga gawi, ay lalo tayong nagiging handa sa malapit na pagbabalik ng Panginoon dahil araw-araw inuuna natin siya at kaya nagiging maliwanag ang lahat ng kanyang kalooban sa atin at ini-empower niya tayo sa lahat ng ating gagawin araw-araw. Amen, mga kapatid. Are you strengthened? Amen. 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 God bless. Salamat po sa mga speakers and nagbigay po ng mga reflections. And we are filled with the Holy Spirit today because of that reflections. We need really to be engaged in God's work. By being close to Jesus, we will be engaged, surely.
So mga kapatid, tayo po ay alas 4:59 na po ng umaga. Tayo po ay dadako na ng ilang saglit na lamang sa atin pong 40 days of prayer. Tayo po ay ika-33 araw na, 7 araw na lang po. Very close na tayo sa atin pong hinihintay na history ng Central Luzon Provinces Mission, the first constituency meeting ng ating pong CLPM. Maglilid po sa atin mamaya, gaya na aking sinabi, ay ang East Central Nueva Ecija at East Nueva Ecija, ang pinagsanib na mga participants. Galing po sa distrito nila Pastor David Claveria and Pastor Jackson Dasoy. Mga kapatid, ipag-pray po natin. May result na po yung bifurcation officers. Napili na po yung mga officers. Sana ho nababasa nyo sa inyong Facebook. Ipag-pray po natin yung dalawang union na form na ito ng mga bagong officers natin. Pag-pray po natin sila at ang lahat pa po ng mga magbabagong magaganap sa atin pong mga misyon na naapektuhan ng pag-angat ng mga leaders natin sa union. So marami pong magalaw ngayon po mga kapatid, magalaw ang mga leadership natin ngayon, kaya kinakailangan natin ang patnubay ng Diyos para huwag maaantala ang gawain ng Panginoon sa mga changes. So salamat po at tayo po ay dadako na sa ating pong 40 days of prayer. Ika-33 araw ng ating pong 40 days of prayer. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed,
there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Natin ang ating ulo. Maibigin po naming Diyos na siyang nagmamayari ng aming buhay. Tunay na ang inyong kabutihan ay amin pong naranasan. Salamat sa kadakilaan ng inyong pong pag-ibig at pag-iingat na muli kami po ay inyong ipinangon
sa umagang ito upang patuloy na ang inyong banal na pangalan ay aming pong luwalhatiin at maitaas sa pamagitan po ng pag-aaral ng inyong pong mga mensahe. Akin pong inilalapit sa oras na ito ang inyong pong lingkod na gagamitin, si Pastor Jackson Dasoy, na kung saan ay kanya pong tatalakayin ang inyong pong mensaheng pinasulat kay Ellen White na magiging inspirasyon ng bawat isa pong naglilingkod sa inyo sa sanlibutan ito at maikalat ang mensahe po ng 3 sinugong anghel. Ang pamatnubay ng banal na espiritu ang siyang amin pong hinihiling sa oras na ito, o dakilang Diyos, na sa amin pong pag-aaral ay walang anumang maging balakid upang matapos namin ang amin pong devotional sa oras na ito. Amin pong kahilingan ang inyong patuloy na paggabay ang inilalapit ko sa oras na ito. Kung saan man kami inyong nasumpungan, o dakilang Diyos, ng mga pagkukulang at pagkakasala, patawarin po kami upang kami maging karapat-dapat sa inyong pong banal na harapan. Hinihiling po namin ang lahat at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. At purihin po ang Panginoon, tayo po ay nagkasama-sama sa 40 days of prayer ngayong umaga. Ang mangunguna po sa atin pong panalangin at mga participants na gaganap po sa ating pong programa ngayong umaga ay ang East Central at East Nueva Ecija. Ang naghandog po sa atin ng meditational number ay yung Talanya family at ang opening prayer na ibinahagi po sa atin ni Elder Johnny Talanya po. At ang maghahandog po sa atin ng special song ay walang iba kundi galing po sa East Nueva Ecija. At ang maglilingkod sa atin ngayong umaga po, mga minamahal na mga kapatid, ay ang atin pong lingkod ng ating Panginoon Diyos, ang pastor po ng East Nueva Ecija, wala iba kundi si Pastor Jackson Dasoy. At pangunahan din po tayo ng atin pong closing prayer ni Pastor Dory Balit. Ngayong umaga, pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos, ang kanyang banal na espiritu ay patuloy na manahan sa atin sa ating pong patuloy na panalangin at paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos. Good morning and God bless po sa ating pong lahat. Lahat ng pagdurusa
Salamat, Jesus, sa dakilang gawa. Hosana sa hari. Hallelujah. Hosana sa hari. Amen. Isang mapayapang umaga ang aking pinapaabot sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Sa platform na ito ay ibig kong ipaabot sa inyo ang isang katotohanan na dapat malaman po o masariwa ng mga nakakaalam na. Sa mga nakikinig, mga kaibigan at mga kapatid, gusto kong ipaabot sa inyo na pagkatapos po ng 40 days of prayer, ay walang-wala po kayong pagsisisihan, kundi marami po kayong pasasalamatan. Sapagkat ang pananalangin ay isang bagay na dapat isagawa ng mga naniniwala sa ating Panginoon at dapat pong masugid na sundin sapagkat dito tayo nagiging malapit sa ating Panginoon. Sa umagang ito, ang paksa po na ibinigay po sa akin ay chapter 8 po ng Council for the Church. Ang title po ng chapter 8 ay Workers to Train Church Members. Ang mga manggagawa ay sanayin ang mga membro ng iglesia. Gusto pong ipaabot ng chapter na ito o ng paksang ito kung ano ang disenyo ng Diyos sa kanyang gawain. Ang disenyo po ng Diyos sa kanyang gawain, mga kaibigan, ay hindi para sa iilan lamang o hindi sa mga natatanging grupo lamang, mga kaibigan, kundi ito ay sa buong kasapi ng kanyang itinayong iglesia. Sa paksang ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay mayroon po tayong tatlong bagay na nababasa o mababasa. Ang isang bagay ay yung salitang training, pagkatapos ay teaching, pagkatapos ay instructing. Yung tatlong salitang ito ay atin hong matatagpuan sa chapter na ito. Ngayon, para po ating makuha ang sustansya o bitamina ng topikong ito, ay mayroon pong mahalagang mga katanungan at kapag ka nasagot po natin ito ay nakuha na natin po ang talagang bitamina o sustansya ng paksang ito. Ang unang katanungan po, mga kaibigan at mga kapatid, ay ang sino ang magsasagawa ng teaching, training, instructing. Ayon po dito, mga kaibigan, sa sinulat ni Sister E.G. White, ang sabi po ay, let the ministers devote more of his time to educating than to preaching. So ibig sabihin yung tinatawag nating pagsasanay, paghahasa, at pag-i-instruct, at pag-i-educate. Ang sabi po dito na particular na binanggit ay ang mga ministers, ay ang mga pastors. So kamanggagawa ko, ito po ang pangunahin natin na gawain, hindi po ang sermonizing. Ayon sa ating binasa sa chapter na ito. Akin pa hong basahin ang ibang bahagi. The greatest help that can be given our people is to teach them to work for God and to depend on Him, not on the ministers
let them learn to work as Christ worked. Let them join His army of workers and do faithful service for Him. So ang sabi dito ay the greatest help that the workers, ministers, that we can do na ating magawa sa iglesia ay educating, teaching, turuan, hasain ang mga kapatid natin para saan po? Siyempre naman kapag tayo po ay nagtitraining, nagtuturo, ibig sabihin gagawa po tayo. Katulad na lang po ng mga pulis at mga army. Bakit po nagtitraining yan? Bakit sila tinuturuan? Bakit po mayroon pong tinatawag nating training camp? Katulad ng Fort Magsaysay. Ano po? Bakit po? Para turuan ang mga military, mga pulis, kung paano bantayan, sawatain, habulin, ano po, ang mga masasamang tao. Sa atin po ay ganun din po ang katanungan. Bakit kinakailangan mayroon pong training, teaching, instructing, na particular na binanggit po ang mga ministro, mga pastors ng ating iglesia katulad ko. Para ho, ang lahat ng membro ay hahayo, sasali. Sapagkat marami po ang hindi bantulot rather na sumali, na humayo sapagkat hindi po nila alam kung papaano. Kaya doon ho natin matututunan na sa tinatawag nating training, instructing at teaching. Pangalawa po, bakit po may training, teaching at instructing? Para tama po ang ating mga gagawin. Hindi lang ho bara-bara, para maging tama, akma sa kalooban ng ating Panginoon. Binanggit po kanina at atin pong binasa kanina na ang particular na binanggit ay ang mga pastors, ministers at workers ng ating konferensya o misyon. 3 beses ko po binasa ito. Wala po akong nakitang ipinagbabawal na magturo o mag-training, mag-instruct ang mga elders at leaders ng iglesia. Wala po akong nabasa. Ibig sabihin, hindi porke binanggit ang mga pastors at ministers, workers ng ating konferensya, sa chapter na ito ay sila na lamang. Kasali rin po ang mga elders at leaders ng ating iglesia, kaya nga tinawag na leaders, o officers, o church board. Kasali po sila. Bakit? Wala hong binanggit dito na hindi sila kasali. Actually nga po, mayroon po akong isang church dito. Surprise ako pong binisita ang church ng Dingalan. Naabutan ko po ang head elder, si Elder Alex Ayad. Abay, sinasanay po niya ang kanyang kasamang leaders sa mga iglesia o leader ng iglesia. Naabutan ko po sila. Sinasanay niya kung paano magbigay ng Bible study o pangangaral ng banal na kasulatang one-on-one na saksiyan ko po. Ibig sabihin, tama po yung idea na hindi lamang mga pastors at ministers, actually nga dito, turuan daw natin ang sabi rito na huwag umasa sa mga ministers at pastors. At marami rin akong nasaksihan. Mayroon pong pagkakataon, nag-lecture po sa amin doon sa CLC, hindi naman po pastor, kundi isang layman. So everybody ay kasali po dito sa pagsasanay. Sinong sanayin? Ang membro po ng iglesia. Para ano? Para makisangkot at para tama ang pakikisangkot. Mga kaibigan, isang mahalagang tanong na ating itanong ay ano yung ituturo? Ang sabi po sa chapter na ito ay ganito. Study of human nature and human mind. Ibig sabihin, bago tayo hahayo, aralin natin kung ano yung
yung kaugalian ng ating target place. Kinakailangan may target place po tayo. Hindi lang basta lumabas. Mayroon po tayong plano na lugar na talagang punteriya. Alamin po natin ang kultura ng lugar na yan. Halimbawa, ako po, na-assign po ako sa Davao, inassign po ako ng aming professor sa MVC sa Muslim area. Nung unang araw, hindi ho ako makapasok. Inalam ko po ang kultura ng mga kaibigan, mga kababayan nating Muslim. At noong mga ilang araw, doon lang ako nakapasok sa kanilang bahay. Ang ginawa ko po, nung una kasi nakabarong lang po ako at may dala akong Bible. Nung aking inaral, hindi na ako nagbarong, hindi na ako nagdala ng Bible, kundi nakipag-friendship muna ako sa kanila, nakipagkaibigan. Pagkatapos mo ng aming field school, mga kaibigan at mga kapatid, nagulat po ako sa pagpapala ng Diyos, sa tulong ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ang inyo pong lingkod, ang hayos po sa baptism. Praise the Lord po, hindi po ako ang mapupuri dito. Akin lang pong sinasabi, sapagkat mahirap po ang lugar ng Muslim, di po ba? Pero hindi ho imposible. Ang ibig sabihin, alamin muna natin yung kultura o kaugalian ng ating punteriang lugar. Pangalawa na dapat nating ituro, ang sabi po rito, practical methods of doing missionary work. Mga kaibigan, hindi ho natin kinakailangan pupunta pa at magmasteral, magdoktoral. Ang sabi po rin, it's practical. Practical po ang epektibo. Nakita ko po, mayroon po akong nakilalang layman. Grade 4 lang po ang naabot. Pero nagpatayo siya ng iglesia. Saan po? Sa Bagong Sikat, sa Rizal, sa Sandoval. Marami po siyang naipatayo. Grade 4 lang po siya. Wala ho siyang formal, mga kaibigan, na edukasyon. Ang kanya hong ginamit, practical methods of doing missionary work. Yun po ang dapat daw po nating ituro. Hindi daw, dapat nating ituro. Kami po tuwing linggo kasama ko ang mga kabataan. Sinasama ko sila sa pagbahay-bahay. Itinuro ko po sa kanila kung paano yung pag-approach. Mayroon pa akong turo na 7 libro lang ang ating ipamigay. Bakit 7 libro? Kasi yung 7 na yun na bahay, dapat naming puntahan uli, balikan uli. Ano ang sasabihin namin? Binasa po ba ninyo yung unang chapter ng librong binigay namin sa inyo? Kasi libre po yun. Kung sinabi nilang hindi po, isummarize po namin. Kung sinabi nilang nabasa po, mayroon po ba kayong tanong? In a practical way, mga kapatid. Hindi ho na ho yung mga kung ano pang super way. Ang sabi po ng chapter na ito, practical methods of doing missionary work. Halimbawa, nagluto ka ng masarap. Binigyan mo yung kapitbahay mo ng napakasarap na sinigang na native na manok. Practical way. Lalambot po ang puso noon. Di ba? Hanggang sa kayo maging kaibigan. Noong nakaraang araw, narinig po namin sa seminar na 80% po pinakamalaking porsyento ng gawain, epektibo sa gawain ay yung friendship ministry. Move on tayo, mga kaibigan. Ang sabi po sa chapter na ito, mayroon pong mga special mention. Basahin ko po. Physician, teachers, lawyers, judges, public officers, and businessmen should be given a clear, distinct message. Mga kaibigan, special mention po kayo, mga kapatid na mga tawag dito, physician, mga doktor, mga lawyer, mga judges, mga businessman. Mga kapatid ko po na mga physician, hindi lang po puro resita, dagdagan po ninyo ng talata. Mga kapatid ko po na mga businessman, hindi lang po pera, hindi lang po laging pera, dagdagan din ng talata. Kasi kung laging pera ang tao, magmumukhang pera. Ganon din po ang mga teacher, ang mga lawyer.
At sa huling page po ng ating chapter na ito, binanggit po si Cornelio. Ibig sabihin, elite people. Mayroon hong matinding, basahin ko po, matinding sinalita dito si Miss E.G. White. Ang sabi niya po ay ganito, thousands of wealthy men have gone their graves unwarned because they have been judged by appearance and passed by as a hopeless subject. 1,000 daw po na mga mayayaman ang hindi napupuntahan. Mga professionals, mga empleyado ng gobyerno, naniniglik daw po sila ayon sa chapter na ito. At binanggit dito si Cornelio. Sino si Cornelio? Siya po ay isang opisyalis ng gobyerno nung panahong yun. Ang kailangan po nila ay yung mga binanggit po kanina. Mga elite members din po, mga kaibigan at mga kapatid ang kailangan nila. Mga teachers, doctors, lawyers, ano po. Ganun pa man, kahit hindi elite ang pupunta sa kanila. Sinubukan ko po yan. Nanalangin po ako. Panginoon, bigyan mga po ako ng mga may kaya din po sa buhay. Kasi may advantage po ng kaunti yung may kaya sa buhay. Makakatulong po sila. Hindi po sila ang hihingi. Pero hindi ko ibig sabihin na walang halaga yung mga mahihirap. Particular lang po na binanggit sa huling pahina ng chapter na ito ang mga may pinag-aralan sa ating sosyudad at mga mayayaman. Ang sabi rito ay 1,000 po ang namamatay na hindi nakakaalam. Bigyan din po natin sila ng pansin. Mga kaibigan, sa umagang ito, tinuturuan po tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni Ellen G. White na wala pong exempted kahit po presidente, direktor ng ating organisasyon. Hindi po exempted sa personal effort ng pangangaral o Bible study. Basahin ko po dito sa Matthew 11, versikulo 1, huli na po ito. Nang matapos na magpagbilinan ni Jesus ang kanyang 12 alagad, umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Pagkatapos, ang sabi rito na binili na niya, tinuruan na niya ang mga alagad, okay, pwede na kayong humayo. Ano ang ginawa? Humayo din po siya. So hindi ho rason mga kaibigan at mga kapatid, elder na po ako, kayo naman ang hahayo. Direktor na ako, dito na lang po ako sa opisina, kayo naman ang hahayo. Ang sa akin po, seminar na lang po ng seminar, bisita na lang po ng bisita. Hindi po ganon. Presidente po na po ako ng General Conference. Kayo na lang po dyan sa baba. Hindi po. Dahil si Kristo mismo, mga kaibigan at mga kapatid, pagkatapos na kanyang binilin ang kanyang 12 alagad, siya po ay humayo. Napakaliwanag po sa Matthew 11, versikulo 1. Nangangahulugan lamang po na wala pong trabaho na pwedeng idahilan natin. Mga kapwa kong magsasaka, nung una magsasaka din po ako, hindi puro hasik lang sa lupa ang ating gagawin. Maghasik din tayo ng katotohanan sa puso ng mga tao. Mga kapwa kong mahilig sa sasakyan, hindi puro sasakyan lang po ang ating pag-uusapan. Kasi kapag puro sasakyan lang ang ating pag-uusapan, darating ang araw, magiging kamo-kamo ay tambutso. Pag-usapan din natin kung paano tayo makarating sa langit. Ibig sabihin sa lahat ng uri ng gawain, mayroon ka, kapatid, kaibigan. Kailangan ka ng Panginoon. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Wala tayong dapat sayangin. Mga kaibigan, ang gawain ng Panginoon, hindi po ito ang sideline. Ito po ay tinawag namin line. Ang ating pagiging doktor, ang ating pagiging teacher,
ang ating pagiging businessman, ang ating pagiging mekaniko, ang ating pagiging magsasaka, at ano-ano pa, sideline po yan. Ang mainline po, mga kaibigan, ay ang lumabas, ipamalita ang mabuting balita una sa ating pamilya, kapitbahay at sa mga taong ating nakakasalamuha. Akin pong dalangin mga kaibigan, samantalang paunti ng paunti ang ating panahon sa lupang ito, buong iglesia, wala hong itsapwera, hahayo at maging agresibo sa paghayo sapagkat malapit na po na magsara ang pangangaral. Pagpalain po ang bawat isa sa atin ngayong umaga. Amen. Amen. Maraming pong salamat sa inyong disito, Pastor Daso and Pastor David Claveria, sa inyong magandang ginawang programa sa umagang ito. Maraming salamat din po sa Panginoon at nagkasama-sama ang ating pong prayer focus sa umagang ito, Growth of CLPM Headquarters Operation. Atin po itong isama mga kapatid sa ating panalangin at ating pong isama sa panalangin ang mangunguna po bukas, South Nueva Ecija 1 and 2 sa pangunguna po ni Pastor Vincent Moralda and Pastor Joel Pilartos. Ang topic, the application of the church. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa oras pong ito, dadako na po tayo sa ating prayer band. At tayong lahat ay sama-samang manalangin. Kung kayo meron pang mga prayer request sa inyong grupo, ay inyo pong isama po ito. Maraming pong salamat sa ating Panginoon. Dadako na po tayo sa ating prayer band. Good morning. Good morning mga kapatid. Pastor James, good morning. Father Melvin, good morning. Good morning po. Father Region, good morning. Good morning po sa inyo dyan. Brother Fair, good morning po. Good morning po. Ayan, so ilan po tayo dito? Tayo po ay 4 lang. Okay, wala na siguro tayo makakasama. Tayo 4 lang po inilagay. 5 pala tayo. Pero po kayong prayer request mga kapatid. Maganda po yung sinabi ni Pastor kanina. So, pag-pray po natin na tayo po ay mag-train tayong mga advanced in wisdom and knowledge. Train po natin yung mga kapatid sa gawain. Okay, mayroon pa po ba kayong gusto ipanalangin? Pag-pray po natin na huwag tayo magmukhang tambutso po. Okay, matindi yung binanggit ni Pastor Daso, no? yung mga punchline si Pastor Daso. Sama po natin sa prayer yung ito dito sa Facebook Live, nabasa ko yung aking isang friend. Ang kanyang si Sister Emily, yung kanyang anak at kapatid niya ay sama natin sa panalangin sa hindi binanggit ko anong dahilan pero sama natin sa panalangin. At saka po yung pasasalamat. Yung pangalan? Sister Emily, yung anak niya po. 2 anak niya at kapatid niya. Malamang ito ay mapasama sa kanyang pananampalataya. Yan. Kasi alam ko hindi Adventist yung kanyang kapatid at mga anak. Okay po. At saka yung pasasalamat po ni Sister Wilma sa kanyang kaarawan ngayon. Ano po? Salamat sa Panginoon sa panibagong taon ng pagsubok. Salamat po. Okay, meron pa po ba? Pastor Joey, pakisama po sa panalangin yung ongoing Revelation seminars na nagaganap sa Bacolor, Pampanga, at dito sa Cabiao, Nueva Ecija. Thank you po. Okay po. Salamat po. Ay tatanong ko lang po, narinig niyo po ba kung ano yung prayer focus natin for today? Ay, parang wala. Meron. Meron ba? Ang prayer focus po natin ay yung CLPA na
building construction po natin at saka yung pag-acquire ng lupa. Ayun po yung prayer focus po natin ngayon. At saka yung constituency meeting. Okay, meron pa po ba kayo? Pastor, pasama po sa prayer yung mga church elections po natin. Okay. Mga bagong officers. Thank you po. Church election po natin. Okay, kung wala na po, tayo po ay manalangin na, ano po? Okay, wala na po ba? O sige, tayo po yung manalangin, mga kapatid. Let's pray po. Inaming Diyos na ang tahanan nasa mga langit, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat sa kabutihan po niyo sa amin sapagkat kami muli ay binangon po ninyo na may buhay at kalusugan, lakas ng pangatawan at bagong pagkakataon upang gampanan po namin ang aming pong tungkulin sa maghapong ito. Ngunit marami rin salamat na kilang Ama sapagkat binigyan niyo ka rin kami ng pagkakataon upang makinig at mag-aral ng inyo pong mga salita. Salamat po sapagkat ginising po ninyo ang aming pong diwa na kami na inyong pinagkatiwalaan ng karunungan, kaalaman bilang mga leader po ninyong iglesia ay matutunan din po namin magturo at mag-train ng bawat kaanib at kung magkagayon, kaming lahat ay magbubuklod at magkakasama para sa gawain at paglilingkod na inyo pong ipinagkatiwala sa iglesia. At dalangin namin na kilang Ama sa pamagitan ng inyo pong Santong Espiritu at karunungan, kami po ay mapunan at maging epektibo po ang aming pong paglilingkod sa amang dako kami paroroon. Sa pagkakataong ito, dakilang Diyos, nais po namin ipanalangin ang ongoing Revelation Prophecy Seminar sa Bacoor, Pampanga, sa San Vicente. Dalangin namin dakilang Ama na gumawa po kayo ng makapangyarihang bagay sa dakong yaon at maihayag ang inyong pong ebanghelyo na mayroon pong bukal pusong pagtanggap ng mga taong nakikinig doon. Ganon din ang ginagawa sa Santa Rita Cabiao, Nueva Ecija na Revelation Seminar, Lord. Ang inyo pong kapangyarihan din ang magwagi doon na ang bawat puso ng mga taong nakikinig ay akayin sa isang pagtanggap at pagkilala sa iyo bilang personal na tagapagligtas. At ang mga kaanib, mga kapatid na nakikisangkot, puspusin din po ninyo ng Santong Espiritu at sila po ay maging makapangyarihang saksi sa pamamahayag ng inyo pong ebanghelyo. Lumalapit din kami dakilang Ama sa amin pong mga kapatid na nasa Cardona Church, North Tarlac. Inyo rin po silang palakasin sa kanila pong pananampalataya at kaisa sa paglilingkod at pagpapaunlad ng gawaing inyo pong itinalaga sa kanila. Ang Saging Church sa North Bataan, dinadalangin din po namin na dakilang Ama sa inyo pong kagandahang loob ay patuloy na gamitin ang iglesyang ito bilang bantayog po ng inyong pong katotohanan na ang mga kapatid ay mayroon pong isang damdamin at puso na isulong ang banal na gawain sa dakong yaon. Dalangin din namin ang Roosevelt Mission na group sa Dinalupihang Bataan. Naisin nila dakilang Ama na magkaroon po ng lote at bagong iglesia na may tatayo doon. Ang aming pong hiling, gumamit po kayo ng maraming mga tao po ninyong tumatangkilik at pinagpala ng pinansyal na kasaganaan upang sila po ay makatulong na maitatag at maitayo ang bagong iglesia dito po sa Roosevelt Mission Group. Lumalapit din po kami dakilang Ama para sa kalusugan ni Ma'am Melogen Sakdalan at Sister Bingkain. Pagpalain po ninyo at magkaroon po sila ng mabilis na recovery sa kanila pong mga karamdaman at muli ay manumbalik ang kalusugan at magampanan muli nila ang kanila pong gawain. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat kayo po ang nag-ingat sa aming pong mga kapatiran sa Aurora. Pagamat sila po ay dumanas ng mabigat na pagsalanta ng bagyo, kayo pa rin ang nag-control ng lahat ng mga bagay.
At mayroon na naman pong parating na bagyo dakilang Ama. Ang aming pong hiling, igawad po ninyo ang pamamatnubay at patuloy po namin maranasan ang inyo pong kagandahang loob na siyang magpapatibay at magpapalakas na aming pong pananampalataya. Lord, dumadalangin din po kami kay kapatid na Teresita at kapatid na Linda Lacaba. Mayroon din po silang karamdaman. Idampi po ninyo ang kagalingan sa kanila pong mga katawan upang manumbalik ang kalusugan at kung magkagayon ay makapaglingkod ding muli sila dakilang Ama. Amin pong inilalapit ang Central Luzon Provinces Constituency meeting gagawin ngayong October 21 to 23. Ang bawat kaanib at delegado ay puspusin po ninyo ng Santong Espiritu at sa dakong niya o Panginoon pagdating ng panahon ay magkaroon po kami ng iisang isipan at damdamin at yan ay itaas ang inyo pong banal na pangalan, luwalhatiin kayo at magkaroon po kami ng iisang pagpapanukala para sa ikasusulong ng inyo pong gawain at paglilingkod. At ang pamimili ng mga directors, Lord, aming pong hiling, kayo rin din ang mga siwa sa nominating committee na ipaunawa po ninyo sa kanilang isipan kung sino ang karapat-dapat sa paglilingkod na ito at kung magkagayon ay mabuo ang pwersa ng CLPM para sa mga paglilingkod na naghihintay sa mga darating pong mga araw. Pinamiwanal, aming din pong patuloy na ipinapanalangin ang Bukawi Elementary School, Adventist Elementary School. Ang pagsasaayos po nila ng permit ay may magawa na po ng mas maaga at kung magkagayon dakilang Diyos, sila po ay makapagtayo ng panibagong building doon na kung saan sasanayin ang mga kabataan at ihahanda sila para sa inyo pong kaharian. At dalangin din namin, dakilang Ama, ang church renovation sa Dao sa pangunguna ni Pastor James. Pagpalain po ninyo ito at matapos na at magkaroon po ng panatag, mapayapa at maayos na pananambahan ang mga kapatid. Amin din pong dinadalangin dakilang Ama ang church organization ng Pandi. Ang pagsasaayos at pag-organize ng inyo pong iglesia ay isang katunayan na kayo po ang Diyos ng kaayusan. Kaya amin pong panalangin, ang pag-unlad po ng iglesia sa Pandi ay kapahayagan ng inyo pong tagumpay at pagtatagumpay ng inyo pong mga anak. Sa puntong ito, dakilang Ama, nais din po namin idalangin yung mga anak ni Sister Emily at ang kanya pong kapatid. Ano man po ang dahilan, hindi po namin nalalaman, ngunit panalangin po namin, hindi po silang akayin sa isang matibay na pananampalataya, pagkilala sa inyo at pagtanggap sa inyo bilang personal at tagapagligtas upang magkaroon po sila ng kasiguruhan at kapanatagan sa buhay na ito at maging sa buhay na darating, tatanggapin ang buhay na walang hanggan. Pinasasalamatan po namin kayo dakilang Ama sapagkat kayo rin po ang nagbigay ng pagkakataon upang muling datnan at tanggapin ni Sister Wilma ang kanya pong tanging kaarawan. Sa mga nagdaang mga araw, naging mabuti po kayo sa kanya. Nakasama po niya kayo sa kanya pong mga pagngiti, mga kalungkutan, kabiguan at tagumpay. Nandoon po kayo upang siya ay alalayan. Kaya ang aming pong hiling sa panibagong taon ng kanya pong tinanggap sa inyo. Muli po niyang maranasan, dakilang Ama, ang inyo pong pamamatnubay at ipagkaloob sa kanya ang matibay at malakas na pananampalataya. Ilayo po ninyo siya sa mga pagkakasakit at mga disgrasya sa lahat ng kanya pong mga gawain at panukala. Amang banal, gawin po ninyo siyang mabunga at kung magkagayon, ang buhay pong muling tinanggap niya sa inyo ay isang buhay na ipagbubunyi po niya at ipagpupuri sa inyo. Lumalapit din po kami para sa mga church election na isinasagawa sa bawat iglesia. Ang aming pong hiling, dakilang Ama, kayo rin po ang manguna at mga siwa upang ang bawat anak po ninyong maitalaga upang maglingkod bilang opisyalis ng iglesia ay gagamitin po ninyong matagumpay para sa mga susunod pong mga araw upang ipaglingkod, pangasiwaan ang iglesia at higit sa lahat, akayin ang buong kaanib sa banal na pamumuhay at masiglang paglilingkod higit sa lahat, dakilang Ama.
sa isang matapat na pananampalatayang inilalaan sa inyo. Sa pagkakataong ito ay nais ko pong ipanalangin din naman ang aming pong ang bawat isang narito, si Pastor James Lopilla. Itinalaga po ninyo siya bilang inyong pong anak na mga ngasiwa ng bawat iglesia. Pagpalain po ninyo si Pastor at ang kanyang buong pamilya. Punan po ninyo siya ng karunungan, talino sa lahat ng kanya pong makapagpapanukala. Ay mangyari ito para sa ikauunlad ng iglesia at ikaakay sa masigasig na paglilingkod ng mga kapatid. Narito rin po si kapatid na Rijan, kapatid na Belvin, Brother Fair, pagpalain po ninyo sila sa kanila pong makapaglilingkod sa bawat iglesia ang kanila pong hinahawakan. Mapunan po sila ng karunungan at higit sa lahat ay maging inspirasyon pa sa mga kapatid na aming pong pinaglilingkuran. Panginoong Diyos, itinatalaga na po namin ang aming pong buhay sa inyo. Tanggapin po ninyo ang aming pong pagtatalaga at kayo na rin po ang gumabay at mag-ingat sa aming pong paglilingkod sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat. Praise the Lord. Good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning, Brother James. Pastor James, kumusta ka na dyan? Okay naman po. Thank you po. Tama-tama tayo sa time. Oo nga, no? 5 seconds. Salamat po, Pastor. Thank you po. Po ay manalangin sa pagtatapos. Panginoon, salamat po sa mensahe na aming narinig mula kay Pastor Dasoy. At tawa ang mga lesson na ito at nagbigay sa amin ng kalakasan sa aming pananampalataya habang po kami naglilingkod sa inyo sa sanlibutan ito. Salamat po sa pagdinig sa aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Maraming pong salamat. Yung mga binamahal ko mga pastors, Pastor Dasoy, Pastor David Calveria, Pastor Doris, sa inyo pong ng distrito. Bukas po ng umaga mga binamahal ko mga kapatid. Ang mauuna po ay ang South Nueva Ecija 1 and 2 sa pangunguna ni Pastor Vincent. Wala po. Pong salamat sa ating mga nasa FB Live nanonood at sa YouTube live stream nanonood mga kapatid at sa ating participants sa Zoom platform na ito. Nawa tayo pong lahat ay sama-sama bless, sama-sama tayo magkaroon ng buhay malapit sa Panginoon at ating pong i-share pa ito bago po matapos ang ating CLPM 40 Days of Prayer. Magandang umaga po mga minamahal ko mga kapatid. Dadako na po tayo sa ating mga greetings to each other.
God bless us all po. Sige po mga kapatid. Good morning po, Pastor. Good morning. Bawat isa. Salamat po sa ating mga prayer warriors na nanguna sa ating panalangin ngayong umaga. Ayan, salamat po sa lahat mga kapatid. Salamat sa prayer warriors, salamat sa nag-shares. Ayan, at pagpalain tayo ng Panginoon. Tandaan natin yung mga puntos na ating natutunan. Ano po? Yung ating pagtutok sa pagsasanay at pagpapalago ng mga kasapi ng iglesia. Ayan. At pangalawa, ang personal na pagsusumikap sa pagtulong sa ibang tao. O yan, kailangan natin tulungan yung ibang tao. Huwag yung puro sarili lang natin. Kasi kailangan din sila mapabutan ng mabuting pabalita. Pagsasanay sa bawat miyembro ng iglesia para sa paglago ng gawain. Paano natin sanayin yung mga member natin ng iglesia? Via care group mga kapatid, matututo sila, masusanay sila. Ano po? Hanggang dito na lamang po ngayong araw. Hanggang bukas muli. God bless po sa atin lahat. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this